Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Dito muna po tayo sa loob ng bahay, mga kababayan. May nagpa-party yata sa labas. Baka makapiright tayo ng mga music nila, no? Mahirap tanggalin yun. Alright, so tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pampolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, no, ito po, sa isang vlog natin, sinabi natin sa inyo, itong si Boying Rimulya ay magpapile na ng kaso laban dito sa mga naaakusahan sa flood control scam sa Sandigan Bayan ng November 25. Napakabilis niyan mga kababayan, paspasan talaga. Bakit? Kasi may mga ginagawa naman na silang investigasyon tulad sa DOJ. Yung mga investigation dati sa House of Representatives saka sa Senado at ganun din sa ICI. Yung ICI nga po, nagre-request na kasuhan ang mga sinabi nilang mga tao, 6 po yun. Okay, kaso ito problema. Sasabihin ko sa inyo mamaya. At the same time, mga kababayan, ating pag-usapan, yung pong may isang religious group, mga kababayan, na nais patalsikin ang ating Pangulong Marcos. Itong religious group na ito, malaking grupo po ito at sasaniban pa ito o makikisanib pa sa rally na ito ng 3 araw ng ilang mga religious group na gustong pabagsakin ang presidente dahil may mga issue po sila na sila po ay nasalig ng administrasyong ito. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, itong problema natin dito sa pagsasampa ng kaso ng ombudsman papunta sa Sandigan Bayan. Kasi ang Sandigan Bayan po, sila ang magdidesisyon kung guilty o hindi itong mga nasasangkot dito sa flood control scam na ito. May problema po dyan. Kung yung ombudsman napakabilis magtrabaho, gawa nga nandyan na yung mga ebidensya, nagkaroon na sila ng mga investigasyon, kasama ang investigasyon doon sa Congress, the Upper and Lower House, at ang ICI. Sabi ni Boying, by November 25, target namin ay makasuhan na itong may 6 kaming kakasuhan. Hindi niya po sinabi, tulad nung sinabi natin doon sa previous vlog natin. Pero ang ICI, nagre-rekomenda na kasuhan ang 6 na katao, the likes of Joel Villanueva, isang senador, Jinggoy Estrada, isang senador, Elizalde Co, former representative ng Ako Bicol Party List, at yung isang congressman na diyan po sa distrito ng Bulacan. Ang last name ay Uy, babae po. At si Alcantara at Hernandez. 6 sila. Pero si Rimulya, hindi niya po sinasabi kung sino yung kakasuhan nila comes November 25 sa Sandigan Bayan. Di ba? Napakabilis. Kauupo lang ni Rimulya, pero siguro 2 months pa lang, November 25, may kakasuhan na siya ng malversation, bribery, and falsification of documents. However, mga kababayan, ito po yung problemang nakikita ng dating Integrated Bar of the Philippines proxy, o president, sorry naman, na kung saan maaari pong tumagal ang mga kasong ito sa Sandigan Bayan. Yun ang problema kasi hindi na po control ni Boying Rimulya yung mga kaso dyan sa Sandigan Bayan. It is an independent body. O sino ba ang chairman dyan sa Sandigan Bayan na? Sandigan Bayan. Chairman ba tawag dyan? Sino ba to? Sandigan Bayan, sino ang dito? Appeals, sino? Kalimutan ko to, babae to Presiding Justice, ay ba pala to? Presiding Justice, si Ekong? Tama ba to? Correct me, I'm wrong hindi ko makita kung sino ang current na Sandigan dyan Incumbent justices, sino to?
2025. O yeah, siya. Ha? Si Geraldine Faith Abresia Ekong. O, date appointed January 7, 2025. O, ayan ha. Siya po dyan. Siya ang justice dyan. Presiding justice si Ekong. O, ang tanong, gaano kabilis magtrabaho si Sandigan Justice Ekong? Ha? Okay, mga kababayan. So, ayun ang sinasabi dito ng Integrated Bar of the Philippines former president na si Attorney Domingo Egon Cayosa. O, sabi niya, kahit paspasan ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control sa Sandigan Bayan, maaari namang maburo. Ibig sabihin ng maburo, matengga. Baka abutin niya ng patay na yung tao, hindi pa na bubuksan yung kaso niya sa Sandigan. Eh di wala na, wala ka nang ililitis eh. Ha? Ang kaso sa anti-graft court, yan ang kinababahala ni Attorney Cayosa. Maaaring bilisan ng ombudsman, kakasuhan sila. Ang problema, once na nakasuhan ng mga yan, hindi na kontrolado ng ombudsman ang pag-usad ng kaso. Sandigan na yan o for lower ranking official sa RTC. RTC means Regional Trial Court. Aapila yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court. At kung titignan natin ang track record ng Supreme Court, Court of Appeals, at lahat ng hukuman, super bagal na po. Correct. Totoo po yan. Tignan nyo yung ginawa kay Enrile. Kailan lang nadesisyonan? How many years? Isang dekada mahigit bago lang nadesisyonan na not guilty sa graft and corruption. Biruin nyo, isang kaso, i-file mo ngayon, patay ka na, hindi mo pa nakikitang umusad yung kaso mo. Ganyan po, kagago, kabagal, katarantado ang mga korte natin. Ha? Binabayaran nyo sila ng taxpayers money para magtrabaho, pero mga nagpapalaki ng puwet sa kanilang mga opisina. Ha? Napakabagal, sa lower court na lang eh. Diyan na lang nagkakaayusan na eh. Di po ba? Lalo na kung yung judge dyan ay tiwale, ang alam lang eh, maggantuhan na lang kayo, mag-areglohan na lang kayo. Ito nyo naman sa Supreme Court. Hanggang ngayon, yung mga civil cases ng Marcoses hindi pa tapos. Punyeta. 30 years inabot, saka lang yung iba na di-dismiss, lack of evidences. O, paano pa yung iba dyan? Yun na nga lang disbarment ng mga ilang abogado sa Supreme Court eh, tulad nung kay Tokmol. Di ba nagre-reklamo nga si Larry Gadon? Nauna siyang napailan ng disbarment. Ako ang inuna? Ha? May nauna ng kaso nag-file ng disbarment kay Tokmol Sara Duterte, pero nung may nag-file kay Gadon, ninuna pang i-disbar si Gadon kaysa tignan yung kaso ni Sara Tokmol. E paano po yung nagpasa ng kaso doon? Mamaya patay na yon. Wala na. Di ba? Ganyan po kagago itong ating mga korte. Alam nyo yung hayop na slot? Yung slot? Yung hayop na kung gumalaw akala mo estatwa, yung pala hayop dahil sa sobrang bagal niyang kumilos, baka yung pagbabalang ng kanyang kamay aabutin pa ng 1 taon sa sobrang bagal. Super to the max, slow motion. Ganon po yung korte natin. Maikukumpara nyo sila, maihihantulad nyo sila sa isang hayop na slot. Opo, tingnan nyo yung hayop na yan. The slowest moving animal. Mga animal. Ito pa, sabi ni Cayosa, malinaw din na if there is delay, it breeds corruption. Ibig sabihin, mayroon pagkakataon na masuhulan, maambunan, matakot o kaya maimpluwensyahan ng mga politiko. Correct! Lalo na tong mga iba dito, tiyak. Sabi nga ni Remulla, salary grade above 27. Sino yon? 31 ng mga senador eh. O, ano kayo? Ano kayo ngayon? Maiimpluwensya niyan kasi nga, mga politiko, mapipere, daming ninakaw eh.
mga powerful pa, babantaan yung mga hurado, babantaan yung prosecutor, ano na. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Cayosa, ayun ang peer niya. Sa sobrang bagal, diyan na magbibreed, diyan na lalabas ang korupsyon, bantaan, patayan, impluwensya. Eto pa, kapag natenga ng matagal sa korte ang kaso, saka umano hihirit ang mga akusado ng madismiss na ang kaso dahil nilabag umano ang kanilang karapatan sa speedy disposition of criminal cases. Yan. Dahil nga, instead na, halimbawa lang, pag na-forward sa'yo yung kaso, gaano katagal dapat yan? Dapat hindi lalagpas ng 1 taon yan. Dapat inaasunto na yan. Yan ang speedy disposition. Pero ginagamit ito ng mga ilang naaakusahan, lalo na kung mapera at ma-powerful, sasabihin lang sa judge, huwag nyo munang ituloy yan, palagpasin nyo na yung parang time frame. Yung time frame nung kaso, dapat 7 years lang tapos na yan. Hindi. Pinaabot ng dekada, 10 taon, 20 taon, tapos sasabihin nila, judge, dismiss nyo na yan. Nilabag nyo na yung karapatan ko for speedy disposition. Sasabihin na, oo nga no. Di talo na yung nagdemanda. Di kaya yung nagdemanda, dedo na dahil sa tagal ng panahon na hindi umabante ang kaso. Di nakalaya, nasaan ang hustisya? Di ba? In many cases, ginagamit iyan sa Sandigang Bayan at Supreme Court at pinagbibigyan sila ng kaya yung pagdidribble na inaamin naman ng ombudsman noon at saka mga korte, totoo yan. That's another form of corruption. Correct! Kaya ang korte natin ay corrupt. Ina ninyo, mga walang hiya. Pasensya naman, nakapagmura tayo. Kaya totoo to. Yan, mismong abogado na, former president ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, alam na alam nila ang kalakaran. So there is corruption existing in our courts. Mga hayop po, nanggaling na yan sa mismong kapwa nyo abogado nakikita nila yung pamamaraan ninyo. You are delaying, you are depriving the accused of speedy disposition of their case. Kasi nga, mapera, maimpluwensya tulad ng mga politiko, mga mambabata. O di kaya tinatakot kayo. Di wag na kayong mag-abogado. Ano na lang dapat trabaho nyo? Hindi ko alam. Pero wag kayong mag-Supreme Court o mag-abogado. Dahil wala kayong kwenta, wala kayong balls. Okay? So punta naman tayo dito sa isang napakalaking religious organization na kung saan akala natin hindi namumulitika. Pero may ugong-ugong po, hindi daw po ito fake news, hindi pa tinitake up ito ng mga news media. Pero yung mga nakakuha ng puting ahas, di umano, sinasabi nila, itong religious group na to ay magsasagwa ng malawakang rally, whether November 13 to 15 or November 15 to 17. 3 days sila dyan o 3 nights sila dyan. Sila po ay sisigaw ng BBM resign. Kasi nga daw po, ang gobyerno ni Pangulong Marcos ay corrupt. Siyempre, corrupt talaga. Bakit? Nandyan si Sara Tocmol Di ba, parte ng administrasyon yan? Vice President yan Part of the cabinet nga yan O nandyan pa yung mga mambabatas na senador at mga congressman na corrupt. Di ba? Totoo naman corrupt ang administrasyon Ano bang administrasyon ng walang corrupt? All of them are corrupt. Dahil may mga taong nangungurap under their watch, under their administration. Di ba damay-damay lang yan. Pero yung totoo bang tao na si Pangulong Marcos ay mismong siya ang kurakot? Yan ang patunayan nyo bago kayong mag-rally. Di ba? Sino bang grupo yan? Di umano. Pasintabi na lang, Iglesia ni Cristo daw po. Akala natin, apolitical itong grupo na ito. Lagi niyong sinasabi, there is a separation between church and the government. The church should not meddle in the affairs of the state. Kaso dito, sinasaklawan nila, siguro, ordinaryong tao rin naman kami, taxpayer kami, but as an organization, are you a taxpayer? Buti sana if you're not fully representing the church itself, pero pag sinabi nyo we are from INC, you're not representing yourself, you're representing the organization. Yun lang. So yan mga kababayan, yan yung lumalabas na ugong-ugong. That this very big church organization will hold a mass protest on this particular dates, November 13 to 15 or November 15 to 17, to ask for the President to
hand over the seat of power to Sara Duterte? No way. Oo, mangyari na ang mangyari, pero hindi pwedeng umupo si Sara Duterte sa Malacanang. Why? Unang-una, maka-China po yan. Oo, tuwang-tuwa po dyan ng China. Pinapalakad po sila ng pera ng China. Sila po ay mga puppet ng puppeteer na China. Opo, pangalawa, bench pool si Sara Duterte. Papatayin niya lahat. Ang lahat ng umapi sa kanila. Remember, sabi ng tatay niya, pag naging presidente si Inday, saan pupunta tong mga to? Tiyak sa crocodile file. Okay, at si Sara Duterte ay saltik. Isip bata, isip saltik. Ano na? Kung gagawin po yan ng napakalaking religious group, they will be joined by another religious groups. Yung isa diyang kulto. Hindi ko sinasabing kulto ang INC. Hindi po. Disclaimer lang. Ang sinasabi ko, yung isang sasama sa kanila, kung totoo man yan, ay kulto. Sino yon? Si Kibuloy. Okay, so tingnan natin yung dates na yan, no? Mag-abang-abang tayo kasi gusto nila talagang iyo po si Sara Duterte. Bakit? Sa urging ba ng China? Ang tanong, kung magkakatotoo yan, magkano binigay sa inyo ng bansang China? You will be supporting a very vicious, very devilish Vice President Sara Duterte. Ano kayo? Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.